Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, finish na. Wawakasan presidency. Nako, President BBM nagpanik sa sinisigaw ng Bicolanos, resign. Yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng komento at reaksyon ngayong araw na ito. Mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga ka-review natin, nasa thumbnail po natin, Duterte lang or Duterte nakagawa. A weak leader talaga, former PRRD, binunyag. Yan mga kababayan, dahil rin po dito sa itong sinabi ko kaninang yung mga Bicol taga Bicol, eto po, i-share din po natin yung flood control budget ng lahat ng distrito ng Bicol mga kababayan. Nako, mamaya ipapakita natin, ang lalaki pala nito. Tapos ganyan ang mangyayari lang sa Bicol. Saan napunta ang mga bilyones na ito? Yan po ang tanong. Ito pa mga kababayan. Kung 'di ba sinasabi po ni President BBM na they are facing budgeting issues ngayong maraming calamity ang pumapasok sa Pilipinas, no? Like for example mga typhoons. Dapat gayahin niya po yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na ipapakita natin mamaya para makalikom ng pera ang gobyerno. Mamaya mga kababayan, and this is very effective. Ewan ko lang kung magawa ito ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya nga nilagay ko dito Duterte na kagawa. Kasi nagawa po talaga to ni dating Pangulong Duterte, but I'm not sure and I'm not pretty sure if this administration can do also like this, diba? Kasi alam naman po natin na medyo sila ngayon well anyway, mamaya mga kababayan, papakita ko po sa inyo at ipaparinig yan, okay? At ito pa, nako, totoo nga talaga. Totoo nga talaga ang sinabi ni former PRRD. Pero nandyan na yan, wala tayong magagawa about this weak leader. Okay? Pero i-remind pa rin po natin ang ating mga kababayan that President Bongbong Marcos Jr. is a weak leader. Mamaya mga kababayan, pakinggan po natin. Balikan po natin itong yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Okay? At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito po sa budget ng Camarines Sur. Ito, nako. Tiba-tiba. Ito po, breakdown of the completed flood control projects in Bicol. DPWH data as of May 31, 2024. Nako. Sariwang-sariwa, fresh na fresh itong data ito. Kasi May lang 2024. Ngayon yan mga kababayan. Unahin na po natin to First District. Ito po kaya Anthony Toribata. Ang hirap i-pronounce ng pangalan. Chusio Anthony Horibata. First District po ng Camsor. Ang kanya pong flood control projects, mga kababayan, ay umaabot ng 1.7 billion noong 2023 at ngayong 2024 mayroon lang po siyang 9.6 million. Dito naman po sa second district mga kababayan kay Luis Raymond Villafuerte, ang kanya pong flood control project ay umaabot ng 512.6 million noong 2023. At dito naman po sa third district kay Gabi Bordado. Ang kanyang flood control projects mga kababayan ay umaabot ng 483.4 million noong 2023 at ngayong 2024 naman po ay umabot ng 4.8 million. Fourth district mga kababayan kay Arne Pentebella.
Ang kanya pong flood control project ay umaabot ng 382.9 million noong 2023. Ito ang malupit mga kababayan. 5th District Migs Villafuerte. 1.7 billion noong 2023. Okay, yan po. Yan po yung mga distrito. Iba pa po. Iba pa po yung mga party list, no? Like for example, ako Bicol party list ni congressman or representative Saldico, di ba? Meron din Meron din po silang flood control projects. Siya pa ba ang mawawalan? Siya po ang head ng Committee on Appropriation dyan sa Kamara. So, hindi po pwedeng mawala ang budget niyan sa flood control. Malaki ang kitaan dyan. Diba? Ano ang masasabi nyo dito mga taga Bicol? No? Lubog po ngayon ang Kamsur, pero ganito po kalaki ang budget ng flood control nila. Ang tanong nga dito ng mga taga Bicol, saan napunta itong milyon-milyon or bilyon na budget dyan sa flood control na yan? Nako, sana masagot to. Eto may nabasa po akong comment kanina mga kababayan at sinasabi niya po, no, pagdating po dito sa budget ng Office of the Vice President, no, talagang dinidikdik, talagang gustong-gusto nilang pigain si Vice President Sara Duterte. But pagdating po dito sa Bagyong Christine, no, dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na meron silang kinahaharap na budgeting issues, di ba? Hindi ba dapat imbestigahan ng Kamara, ng Senado itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na facing, no, budgeting issues? So nakakabahala po 'yan mga kababayan sapagkat napakalaki po, no, ng budget ng pera ng Pilipinas na inuutang pa mula sa World Bank at iba-iba pang mga bangko. Nasa kanina sinabi ko na, 'di ba? Kanina sa last vlog natin sinasabi doon na nasa 15 trillion, no? Nasa 15 trillion ang utang ng Pilipinas sa World Bank. At ito ay nasa pang-5, no, sa pinakamataas ang utang sa buong mundo. Tapos sasabihin po ng ating pinuno ng ating President Bongbong Marcos Jr. na facing budgeting issues. So hindi ba dapat imbestigahan ito ng Kamara at ng Senado mga kababayan? Biruin nyo, ito trilyones na po ang pinag-uusapan dito. Doon po isa ipinupukol nila kay Vice President Sara Duterte 125 million confidential fund. Pero ito hindi po ito confidential fund. Pondo po ito ng Pilipinas mga kababayan. Dapat malaman siguro ng taong bayan na kami rin naman po, no? Tayo rin naman po ang magbabayad ng trilyones na yan. Siguro ko marapat lang na malaman natin kung ano na ang status ng perang yan. Kasi kung may budgeting issue sila, malaki ang utang, hindi po nagtutugma, di ba? Doesn't justify yung utang sa budgeting issues. Di ba mga kababayan? Well, anyway, sana matauhan itong Kongreso at Senado at maisip nila, oo nga no, siguro dapat nating imbestigahan to, no? Magpatawag nga kayo ng committee. Kung kaya nyo lang kung kaya nyo lang. Eto mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan, i-comment nyo na lang po sa baba. At eto naman ang susunod natin, no? Eto sana ang ginawa. Kung may budgeting issue sila, teka lang, bebelta tayo mga karibin natin, Kung may budgeting issues po ang ating gobyerno pagdating po dito sa mga sakuna, sa mga typhoon na ito, no? Dapat ganito po ang ginawa ng ating gobyerno. Pakinggan po natin ito, kung kaya lang ni President
Bongbong Marcos Jr. Question, Joseph Morang, GMA7. Sir, how are you? Sir, pasundot lang yung nasabi nyo kanina na papailan nyo ng plunder. Sino po ito? Hanggang ngayon nila babayad. Sir, sino po? If it's billions and you're not paying, what is that? Non-payment of taxes? Billions? Ayaw mong bayaran? Kaya mabutit binatawan nila yung Maydong. Tatalagang iliriin ko sila dyan ng plunder. Sir, baka kasi malibel kami kung kami magpapangalan. Gusto mo pangalanan ko? Yes, sir. Ayaw eh. Okay. Itong PLDT, Globe, lahat. Itong mga malalaking kumpanya, mga department store. Hindi nyo alam yan. And they have media access because they own it. Ako lang ang nagputang ina sa kanila. Kasi sabi ko, laking makuha sa akin. May hindi ako sinali. Look, sabi ko, even if it is true or not, you got it illegally, you can assert this an evidence. Thank you, sir. Sir? Last question, Joseph Morang, GMA. So yan mga kababayan, ganyan po dapat ang gawin ng ating kasalukuyang presidente, no? Pigain itong malalaking kumpanya, na nagninegosyo dito sa Pilipinas na magbayad ng tamang tax. If lang naman mga kababayan, kung kaya po ng ating presidente. No? Kasi si dating Pangulong Duterte, ginawa niya po yan. Piniay niya po itong malalaking kumpanya kaya napilitan, no? Kasi kung hindi sila magbabayad ng tax, aangkinin ng gobyerno ang kanilang Ganun sana. Maging very strong, di ba? Hindi weak. Marami po kasi ang pwedeng mangyari kapag ikaw ay strong leader, mga kababayan. Unang-una, irerespeto ka ng mga leaders din ng ibang bansa, di ba? Marami yung magagawa. Like for example, doon sa binitay na OFW, di ba? There's a possibility na hindi po mahantong sa ganun kung maging matapang lang ang ating presidente, no? At dito sa pagbabayad ng mga taxes ng mga businessman dito, na kung saan mas malaki pa yata ang binabayad ng taxes ng mga ordinaryong Pilipino kaysa po sa kanila, di ba? You know what I mean, mga kababayan? Kailangan maging hindi ka weak, hindi ka po hindi ka pwedeng kontrolin ng sino man. Kaya ang nangyayari dito sa presidente natin, mga kababayan, di ba, nung mga nakaraang mga balita or nakaraang mga vlog ng ibang mga kilalang vloggers, no, ay sinasabi na weak ang ating president at ito ay, no, sumusunod lamang sa kanyang asawa. Gaano kaya katotoo ito? Well, anyway, mga kababayan, eto. Dating President Duterte ay binunyag na weak leader nga itong si PBBM. Ito, pakinggan po natin. Who believes na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. So yan, mga kabayan, kung sabihin daw na may crisis, nako, weak leader. Ngayon, may crisis po sa Pilipinas, no? Through this, mga bagyo. So, tama talaga. Weak leader po. Dahil, ito pa, panoorin lang natin to. He's a weak leader. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Nabudol talaga tayo, mga kababayan. Ako mismo, nahihiya ako sa sarili ko dito sa pinakita, no? Kasi isa po ako sa bumoto dito kaya PBBM at nahihiya po ako. Dito sa kanyang naging gesture itong anong gagawin natin sa may kamot sa ulo. Dapat hindi mo po yung ginagawa. 'Di ba? Kahit alam mong hindi mo alam ang gagawin mo, wag naman ganyan lantaran na. Ipinapakita mo sa taong bayan na mas magaling pa siguro ang taong bayan kaysa sa iyo. Kaya binoto ka namin kasi nagtiwala kami na magaling ka. Pero kung ganyan lang naman, eto pa nga lang 'di ba? Paano pa kaya kung sa COVID-19 ka naging presidente? Eto, Bagyong Christine. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Naku po.
Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Ay nako, nagsisisi na ba ang lahat? Ha? Kayo po ba na nanonood ngayon ay nabumoto kay PBBM ay nagsisisi na ba? Dahil ako po, ha? Ako po ay nakikiisa sa inyo. Nagsisisi na rin po ako. Pasensya na po kayo. Isa po ako sa naging dahilan kung bakit naging presidente. Ha? Ako bumoto ko. Ibig sabihin, isa na ako sa naging dahilan kung bakit naging presidente. Ito, diba? O kaya humihingi po ako ng tawad. Gaya po ni Vice President Sara Duterte, ako din po ay humihingi ng tawad sa inyong lahat. Ha, patawarin niyo po ako. Naku po, talaga o. Eto mga kabayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng komento. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umanong balitang kapag talagang mahina ka ay tiyak wala kang magagawa. Ngayon naniniwala na daw marami sa ating mga kababayan sa mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte kung sa naging press conference nito ay sinabi niya hindi marunong maging pangulo si Bongbong Marcos Jr. dahil kahit ang mga sariling gabinete nito ay tila nagtataka kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi at bakit napakamot pa sa kanyang kokote. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, marami sa ating mga kababayan ngayon ang halos hindi makakapaniwala sa naging pagresponde ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan inamin nito na mukhang hindi daw nila magagawa ng paraan ang ngayon sumasalantang bagyo sa Bicol Region hanggat hindi daw humuhupa ang baha. Kaya't kahit hindi mga Bicolano ay napapatanong na lang kung ano ba talaga ang silbi ng Pangulo sa gobyerno kung hindi nito mabigyan ng solusyon ang problema ng mga tao na minsan na daw di umunong niloko nito noong nakaraang eleksyon. Paano daw siya naging presidente kung sa simpleng critical thinking lang ay hindi nito magawang humisip ng paraan para saklolohan ang nanulunod nito mga kababayan. Hindi na nga daw nagtataka marami sa ating mga kababayan kung bakit hindi nakasagot sa media si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ano ang kanyang maging reaksyon sa naging pahayag ni Vice President Sara nang tawagan itong hindi marunong maging presidente at tulad ng kanyang asawa ay tinatumakbo din sa media ang First Lady na si Liza Araneta Marcos nang hindi nito sagutin ang tanong patungkol sa naging pahayag ni Vice President Sara. Ito daw ba ang bagong Pilipinas na kanilang pinagmamalaki sa mga tao kung saan sa panahon ng bumabagyo, hindi daw sila maaasahan ng mga sambayan ng Pilipino. Talagang mapapakamot daw sa kokote ang maraming Pilipino kung ang presidente ay walang alam na gawin kundi ang mag-party. Ayon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ay talagang mapapadasal na nga lang daw ang sambayan ng Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan dahil bukod sa napapaligiran ng gobyerno ng matalamak na buhay ay tila magkakanya-kanya ang maraming Pilipino para sila ay masalba sa sumaragasang baha. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Diyos ko, patawad mga taga Bicol. Binoto ko kasi si Bongbong Marcos sa nagdaang eleksyon. Akala ko kasi na magiging maganda ang Pilipinas sa kamay niya. Akala ko kasi ay totoo ang kanyang pagmamahal at malasakit sa ating bansang Pilipinas. Pero sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, talagang hanggang akala na lang talaga magandang masaganang Pilipinas na kanila ipinangako dati. Kawawa mga kapatid natin sa Bicol. Marami ang nasalanta at may iba pa na nasawi ang buhay pero walang ginagawang hakbang ang pamahalaan ngayon." Tama talaga ang sinabi ni Vice President Sara sa interview niya na hindi talaga marunong maging pangulo ng bansang Pilipinas si Bongbong Marcos Jr. kasi kung pagbabasihan lang ang kanyang mga sagot sa interview na kahapon ay talagang masasabi mo na siya ay isang weak leader, very incompetent at hindi marunong mag-isip ng solusyon sa panahon ng crisis kagaya nito. So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.